month. And this sermon that will be preached tonight will be the end. Diba? Sorry, if I'm not mistaken. Tu- Tues- Tuesday po, di ba? Prayer yung ano? Worship. Last Tuesday pa. Tuesday daw. So, I hope that we will listen to God's word as it would be ministered to us this evening. And if there be any distractions that could hinder us from fully listening to the one that will minister to us God's word, itabi muna natin unless talagang, 'di ba? Sabi ko nga, unless natural causes, 'di ba? Na kailangan mo mag-CR, natural causes, you are permitted to go outside. But if it's not that serious, hindi pa naman life or death, di ba? Stay here na lang. The Lord na naman yan. So let's focus ourselves to the listening of God's word, removing every distraction. And may call my father, Preacher Albert Lamagi, to minister the word to us this evening. Amen. Salamat po, Andre. So, salamat sa Panginoon sa panibagong pribilehiyo for sharing His Word to be used by Him. No? So, pupuling papasalamat lang ako. It's just a short testimony. No? Yun nga. Nung last, 2025, no? 2024, hindi ako nakapag nun eh. Nakapag first fruit. So ngayon, salamat. I mean, hindi ko alam kung nakapag first fruit ako no kasi parang walang participants pa. May commission pala ako nun, kaya lang mali. Pero alam niyo po yun, minsan nandun ako sa pagka hindi ako nakapagbigay or hindi ko nakakompleto, nalulungkot din po ako, no? Kasi it's my commitment. Di ba pagka meron kang isang commitment at hindi mo natupad, parang nakakaano sa kayo yung puso, no? Pero yun, salamat ako sa Panginoon at ngayon, kasi kung ano yung naisusulat ko naman, although, iba po, yung ang first fruit ko po, yun, may sinusulat ako, yun yung pinipilit kong ma-attain. And gradually, I increasing it po. Yun po. So, salamat ako sa Panginoon po dyan. At ngayon nga, and hope and pray, sana maibigay nung ng company namin yung ibago kong ipe-first fruit. Kasi nagbigay na sila kagad. I mean, nag-announce na siya. Kaya lang, sabi nga nung boss ko, mukhang mapupunada yung ibibigay sa yung bonus kasi magbabakasyon nga ako sa ISC. Yung sa ISC na yun, tapat yun ng Biaramis. Yun yung CABSAT. CABSAT kasi is an UAE event for those broadcasters and yung mga hindi lang sa amin yun, malaking event yun para sa amin kasi yung mga manufacturer namin pumupunta, yung mga competitors namin nandun din. So, sa World Trade Center kami usually. This year first time gaganapin sa saan to? Sa Expo. And natapat 2 to 4 yun ng June. Di ba ISC 32 to 4, no? So, nagpaalam na ako na hindi ako makapunta. Medyo malaking issue daw, sabi ng boss ko. Pero ginagawa na paraan ng boss ko pa rin, no? So, pero yun, salamat ako sa Panginoon po dyan. At nawa, yun nga. You know, from the very beginning, ibabasahin po natin ang Bible. Ang makikita po natin, always is God provide, no? God provide. So sa akin, I know will God provide for everything. And that's what's happening. That's the reason why we be able to give tithes and offering and even our first fruit. Because God is providing it first for us. The only things we need to do is to trust Him. Okay? So yun po, actually the title for our message is God is a great provider. Okay, so yun po. So kaya yung nag-testimony muna ako kasi yun yung title, no? God is a great provider, no? So
And we all know, kaya nga sinabi ko, from the very beginning, once you read your Bible, from Genesis pa lang, before i-create ng Panginoon ang tao, he create first the one that a mankind will need, no? Kailangan ng araw, kailangan ng yung mainitan siya, liwanag, pagkain, lahat, no? So God provides everything. And now, we will go to one of story in the Bible na kung saan God provides also, no? So, yan po ay makikita natin sa 1 King chapter 17. Amen. So, I invite to open the Bible on 1 King chapter 17 at basahin po natin. Basahin ko na lang po, sundan ng inyong mga mata. Mula verse 8 hanggang verse 16. Sige, amen ko nandiyan na po sila. So sabi po dyan sa 1 King chapter 17 verse 8, "And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gates of the city, behold, the widow woman was there gathering of stick. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, she called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in the barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. God bless the reading of Holy Scripture. Tayo po'y panandaliang manalangin. O dakilang Diyos, sa maraming mapangyarihan sa lahat, kami nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong salita. Pagbabasa nito, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na i-bless you po ito, Panginoon. I-bless you po kami na nandito, na nag-aaral at nananampalataya at sumasamba sa inyo sa pamamagitan ng mga salita, Panginoon, na kung saan, Panginoon, dalangin namin na kami nawa, Panginoon, ay bigyan nyo ng katilinuhan, maunawaan ang mga salita mo, at gamitin mo lamang po ako, Panginoon, na tagapagturo mo, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, ang magbuka ng aking mga bibig, na kung saan, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay makaintindi at makaunawa, at maunawaan namin ito, Panginoon, according sa inyong kagustuhan, Panginoon, at kaunawaan, na kung saan, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay mas lalong lumago at lumalim ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan at pagkukulang. At nawa, Panginoon, linisin din, Panginoon, ang aming mga puso na ang mga salita mo ay siyang maging sisidlan nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan at salamat sa dakilang pangalan na Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. So, yun po, no? So, tayo ay mag-aral at as we see, as we heard, no?
Sabi natin, God is a great provider. So, tingnan natin ano nga po ba ang nangyari po dito sa pangyayaring ito sa kay Elijah. No? Ang character po dito is si Elijah at si Prophet Elijah at ang widow o Zarephath woman. No? Na kung saan maintindihan natin ano nga po ba ang Zarephath woman. Pero una, malaman natin bakit nga po ba nangangailangan si Elijah. No? Bakit nangangailangan si Elijah ng pagkain? No? Kasi nakita lang natin dito, nangailangan siya, pinapunta siya doon sa widow. Bakit ba siya pinapunta ng Panginoon sa widow? No? Kuhanin po natin yung buong istorya nito. At makukuha po natin yan. Sundan nyo lang po sa inyong mga Biblia. Umangat po tayo ng konti sa chapter 16. Mula verse 29. No? Babaybayin po natin at nang iyon ay mas lalo nating maintindihan. No? Itaas ko pa ng konti isang verse. Chapter 16 mula verse 28. So Omri slept with his father and was buried in Samaria, and Ahab his son reigned in his stead. So sabi diyan si Ahab ang nag-reign. Ito po si Omri ay hari ng Israel at ang pumalit sa kanya si Ahab. And in the 30 and 8 years of Asa, king of Judah, so meron sa Israel, nahati po yan, by the way. Una kay King David, di ba po? Actually, ang kauna-unahang king ay si King Saul. After ni King Saul, si David. After ni David ay si Solomon. And after Solomon ay si Rehoboam. Yan, si Rehoboam. Kasi magkatunog eh. Ano? And doon na po nahati. No? Bakit nahati? Maintindihan natin kaya po nahati kasi si Solomon, ang kabilibilinan ng Panginoon, ay wag maikipamatok sa hindi Hudyo, which is yung mga, kaya minsan meron tayong wag makipamatok sa hindi ka pananampalataya. No? Kasi sabi ng Panginoon, pagka nag-asawa kayo dyan o sumama kayo sa kanila, naki-accompany kayo, ilalayo nila ang inyong puso sa akin. Kaya po, kay Solomon, ang nangyari, nagkaroon siya ng mga strange wives, which is, yun po ay mga hintil na kung saan hindi Hudyo. At doon po nagalit ang Panginoon sa kanya at sinabi niya ng Panginoon sa kanya, dahil sumuway ka, di ka sumunod sa akin, kagaya ng ginawa ng iyong amang si David, hahatiin ko ang kingdom, no? Sabi ng Panginoon sa kanya. At dahil doon, nagkaroon ng dalawang kingdom ang buong lahi ng Israel. Isa po ay ang kingdom of sa Judah and Israel, which is the northern Israel. So, yun po, yun. So, ito, verse 29, kaya po at least may idea po tayo, no? May alam po natin, malaman po natin. And verse 29, sabi diyan, and in 30 and 8 years of Asa, king of Judah, siya yung sa southern Israel, began Ahab, the son of Omri, to reign over Israel. Si Ahab naman daw po ang nanguna o naging hari sa Israel. And Ahab, the son of Omri, reigned Israel in Samaria 22 years. And Ahab, the son of Omri, did evil in the sight of the Lord above all that were before him. So sabi diyan, si Ahab ay gumawa ng karumihan sa harapan ng Panginoon o yung evil, no? Samaan sa harapan ng Panginoon. Na kung saan, and it came to pass, as it has been a lighting for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took a wife Jezebel, the daughter of Ishbaal, king.
he reared up an altar for Balaam in the house of Baal, which he had built in Samaria. So sabi niya, kumbaga, yung ginawa ni King Ahab, para sa kanya parang mas matindi yung ginawa niyang kasamaan sa paningin ng Panginoon. Okay? At sinasabi diyan, light pa yung mga ginawa nila Jeroboam. Ibig sabihin, sila Jeroboam, saka yung mga sumunod na mga hari sa kanila ng Northern Kingdom ng Israel, light pa yung kasalanan nila. Doon nagkasala sila, pero yung ginawa daw ni King Ahab mas matindi, na kung saan nag-asawa pa siya, na lalo ng hintil, na kung saan mas nagkaroon sila ng pagsamba padalo kay Baal, which is si Jezebel ang napangasawa niya dyan. At sabi dyan, verse 32, verse 33, and Ahab made group, and Ahab did more to provoke the Lord, God of Israel, to anger than the kings of Israel that were before him. So, mas naging masama daw si King Ahab kaysa sa mga nauna pang hari sa kanya. At lalong nagalit sa kanya ang Diyos. Okay. Ngayon, punta na po tayo sa chapter 17 na kung saan ito ngayon ang ginawa ng Diyos sa kaharian na pinagaharian ni Ahab. And ginamit niya po ngayon dito si Elijah. No? Verse 17, or chapter 17, verse 1, and Elijah the Tishbite, who was in the inhabitant of Gilead, said unto Ahab. So kinausap niya si Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. No? Sabi ni Elijah kay King Ahab, as the Lord liveth, mula ngayon, walang ni hamog o ulan na darating dito sa buong taon. And we know that it's not only 1 year. At ang sabi niya dyan, hanggat hindi ko sinasabi. Sabi niya, but according to my word. Kumbaga, sinabi niya na pagka sinabi kong ulan na, saka palang ulan. Yan, sabi niya. So, kanino galing yon? Sa Diyos. No? Ngayon, maintindihan natin dito na kaya si Elijah ay napunta sa Shunammite woman. Una, kasi kailangan siyang bigyan ng proteksyon ng Panginoon. Okay? So, verse 2, and the word of the Lord came unto him, saying, get thee thence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherub, that in before Jordan. So, sabi diyan, umalis ka na diyan, pumunta ka sa Cherub. Bakit? God provide protection to Elijah. Kasi bakit po? Dahil nga siya ay propeta, dito po, pag binasa natin yung mga succeeding chapter, makikita po natin dito na ang mga propeta ng Panginoon ay pinagpapapatay ng paghahari ni King Ahab. Okay? So, ang Panginoon, kaya nga si Obadiah dito, meron dyan si Obadiah, tinago niya yung 50, if I'm not mistaken. 50 prophets na siya yung nagpo-provide ng pagkain. Ngayon, so, God provide protection to Elijah. No? God provide a protection to Elijah. At pinadala nga niya sa eastward kasi itinago niya. And sabi niya dyan, and it shall be that thou hast drink of the brook, and I have commanded the raven to feed thee there. No? So makita natin, God provide protection to Elijah. Kasi alam niya na hinahanap ng Panginoon, hahanapin ng Panginoon si Elijah. At kasi siya yung mismong nagsabi, kaysa mo, biruin mo, kausapin mo yung hari. Sabihin mo, simula ngayon, di ba? Hindi uulan. So, syempre, pag hindi umulan, papahanap ka ng hari. Doon na nga sa sinabi ko, pag sinuntan natin yung if I'm not mistaken, it's
1 King chapter 18 yun, no? O, sa 18 din. Na kung saan si Elijah, o nakita ni Elijah si Obadiah at sinabi niya na yung mga 50 prophets na tago niya, no? So yun po. So si Elijah ay pinapaghanap ng hari ng Israel at God provide protection to Elijah. Okay. Second, verse 4, and it shall be that shall thee drink of the brook, and I have commanded thee the raven to feed thee there. No? So, gusto ko pong madagdag lang. No? Si Elijah, ano ba ibig sabihin ng Elijah? Elijah, ano ba ibig sabihin ng Elijah? Sabi po ang ibig sabihin po ng Elijah is Yahweh is God. Okay? And 'di ba kanina kasi nga sumamba si King Ahab, sumasamba sila kay Baal. Ngayon, kasi gusto ko maintindihan natin bakit nga ba yung pag-ulan yung ginawa ng Panginoon, no? Kasi sumasamba sila kay Baal. And malaman natin sino ba si Baal? According to my research, si Baal po is a Canaanite god na kung saan a fertility god and a lord of earth in control of nature, no? According to sa mga historian, iyon daw po si Baal. So kumbaga, kung iisipin natin, ginawa ng Panginoon, o sige, kung ang Diyos nyo ang may control ng which is ng nature, si Baal, o sige, yung sinabi ni Elijah na hindi uulan, ulan pa din. Kasi hindi naman niya sinasamba si Baal eh. Okay? So, yun po yun. No? Okay. So, God provide protection to Elijah. Now, God also provided food for Elijah. Okay? Una, sabi niya dyan, di ba? And I have commanded the raven to feed thee there. No? Biruin mo, ang Panginoon, lahat pwede niyang gamitin. Ganon siyang makapangyarihan. Ganon siyang klaseng provider. Anything he can use. Bakit? Alam mo yung ginamit niya? Ibon. Sabi diyan, tingnan na. And he went and did according unto the word of the Lord, for he went and dwelt in the brook Cherith, that is before Jordan, and the raven brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening. Sabi mo, sa araw, dadalan siya ng tinapay sa kakarne, sa umaga, sa gabi, dadalan din siya. Ngayon, ang question, medyo strange yun kay Elijah. Bakit? Ang raven kasi, di ba unclean ng raven? No? Pero God used raven. No? And dito, yung babasahin naman natin, which is yung binasa natin, yung text natin mismo, is yung Sarephat woman. Na kung saan yung Sarephat woman, siya din ay isang hentil. Okay? So, tuloy po natin. And he drank in the brook, verse 7, and it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. No? So, yun na nga, wala na pong tubig. No, wala nang tubig. So kahit maubos na ang lahat, mula na. Ayan na po yung tubig. Wala na. So kahit po maubos na ang lahat, sabi nga natin, God is a great provider. Tama? So He can use another thing. So even, kasi sino bang hindi nagpahinto ng ulan? Ang Panginoon din. Ito yung isang natutunan ko na ginawa ng Panginoon. Pag ang Panginoon gumawa ng isang plano o batas, hindi niya binabawi yan. Pero gumagawa siya ng way. Okay? Kagaya nga ng, iba, sinabi niya kay Eva at kay Adan, huwag niyong kakainin yan kasi mamamatay kayo.
yes, ang tao ay namamatay. Pero kung hindi gumawa ng way ang Panginoon, lahat tayo papunta ng impyerno. Okay? Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, gumawa siya ng another way. Okay? So hindi niya pwedeng bawiin na, o sige, kunwari, kinain na ni Eva at Adan yung pinagbabawal na putas, o sige, dahil mahal ko kayo, papatawarin ko na lang kayo, hindi ko na itutuloy yung sinabi kong mamamatay kayo. O, di ba? Hindi po ganun ng Panginoon. So dito, since sinabi ng Panginoon na hindi uulan, no? So natuyo yung pagkukunan ng inumin ni Elijah. Okay. Kaya ngayon, pumasok na po ngayon dito yung Sarephat woman, yung widow. Sabi sa verse 8, and the word of the Lord came unto him, saying, arise, get thee to Sarephat, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Kita mo? Sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka na doon sa Sarephat, doon sa may Sidon. Ano ba yung lugar na Sidon or Sidon? Yung area po na yan, wala kayong mapa, ano? Yung area po na yan, sa may Samaria yan, na kung saan yung area na yan, iyan po yung mga area ng Hentil, na kung saan, iyan po yung area na kung saan si Jezebel, na sila ay sumasamba kay Baal. Na most probably itong woman na to, sumasamba din to kay Baal. Okay, he's Hentil, no? Hindi niya po kilala, naririnig niya yung Diyos ng Israel. Kasi kanya-kanyang Diyos yan nung araw eh. Okay? Kanya-kanya pong Diyos yan, kanya-kanyang pananiniwalaan. Ang kahirapan po sa ating tao, pag wala tayong nakikita, hindi tayo naniniwala, tama? 'Di ba? Ang gusto natin, lagi may nahahawakan, may nakikita. Yun. Pag hindi natin nakita, hindi natin nahawakan, ayoko dyan. Tama? Ang gusto natin, lagi, yung may pinupunasan ka. Gusto mo, lagi, yung hawak mo. Ayan, hawak mo ganyan. Naalala ko po, ganun din ako dati. Mahawak po ako ganun. Ayan. Pero ang tanong, gumagalaw ba siya? Hindi. Okay? So, yun po, no? So, sabi diyan, pumunta ka daw sa Sarephat, no? May makikita ka. At sabi diyan, I commanded the widow. Parang kay Elijah nun, di ba nung una, sabi ng Panginoon sa kanya, I have commanded the raven. Dito sa pangalawa, medyo hindi na siya mahihirapan. Kasi yung raven, commanded niya. Tapos, nakita niya yung raven, sumunod eh. Diba? Dito, sabi niya, ito, tao to, at least tao. Okay? Siguro yun yung inisip po ni Elijah. Sabi ko lang po yun, Okay. Sabi diyan, commanded the widow to sustain thee. So sabi diyan, I commanded the widow na magsusustain sa'yo. So he arose and went to Sarephat, and when he came to the gate of the city, behold, a widow woman was there gathering of stick, and he called her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. Okay? Dito, unang-una po dito, no, makikita natin yung inisip siguro ni Elijah, yung widow woman na magsusustain sa kanya ay may kakayanan. No? Punta ka doon. Kumbaga siguro sisip-sip ni Elijah, nanawa na ako sa tinapay at karne. Pagod na ako sa tinapay at karne, araw at gabi na lang. Kasi matagal to, no? Kita nyo, natuyo po. Natuyo po yung brook, yung batis. Ibig sabihin, doon siya umiinom sa batis. Bago matuyo yung batis, ilang buwan po yun. Hindi yun parang bukas, tuyo na yung batis. No? So, ibig sabihin, matagal na kumakain ng tinapay, saka laman lang si Elijah. No? At pagkatapos doon, siguro sabi ni Elijah, okay na to, may magsusustain sa akin. Luto na yung pagkain na kakainin ko ngayon. Hindi na yung, siya na yung, may tagaluto na ako kasi yung raven di nagluluto di ba? Okay. Sabi diyan,
nakita niya ngayon tong babae, yung woman, and nag-gather ng stick. Nagpre-prepare para sa pagkain nila, no? And he called her and said, "Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink." Sabi diyan, pwede ba kuha mo ako ng isang basong tubig para ako'y may mainom, no? And pagkatapos noon, sabi diyan, and as he was going to fetch it, he called to her and said, "Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand." Papunta pa lang siya doon, pakuha pa lang siya ng tubig, tinawag na naman siya, "Teka, sandali, bigyan mo din ako ng tinapay na nasa iyong kamay." No? At ang sabi ng babae sa verse 12, and she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal of a barrel and a little oil in a cruse, and behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. Sabi niya, wala po akong panggawa ng ganitong tinapay. Ang meron lang po ako, actually, itong meal na to, barrel and little oil, na kung saan sinasabi niya, nag-gather na nga lang po ako ng stick eh. Kasi ipe-prepare ko yung pagkain namin. Ipe-prepare ko tong tinapay na to. At sabi niya dyan, kumbaga, kung iisipin po natin, ito yung gusto sabihin ng babae. Actually, ito na yung last meal namin. Last meal na po namin to ng anak ko. Sabi niya dyan, no? At pagkatapos po nito, wala na kami, mamamatay na kami. Kaya sabi dyan, and die. Hindi niya sinabing last meal, pero that we may eat and die. Ibig sabihin, huli na yon. Hindi niya sinabing pang isang linggo, pang isang buwan, hindi eh. Ito na lang kakainin namin and die na. Kumaga wala na sila. Kasi nga po, bakit nga po ganon? Kasi di ba, wala nga pong tubig, walang ulan. So, wala na silang makukuhanan ng pagkain. Okay? Kasi importante po yun. Ultimo nga si King Ahab dito eh, yung mga hayop niya, no? Tinatry niyang dalhin kung saan-saan para lang may makain na mga damo-damo, no? So, pag binasa po natin yung Bible, yan po yun. At sabi diyan, kami man, kung ba walang makain. Verse 13, and Elijah said unto her, "Fear not, go and do that thou hast said." Sabi niyan, wag kang matakot. Sige, gawin mo yung gusto mong gawin. Gawin mo yung gagawin mo. But make me thereof a little cake first. Sabi niya. Sige, gawin mo yan, pero sandali lang. Gawan mo muna ako ng tinapay. Alam niyo po yun? Kung kayo po ba yung sasabihan ng ganon, hindi ba parang maiinis kayo? Wala ka nang kakainin eh. Tapos, sige gawin mo yun, pero ako muna unahin mo. Tama? Kaya niyo po ba yun? Ikaw, Minmin, kaya mo ba yun? May papagawa sa'yo, may ginagawa ka din. Importante yung gagawin mo para sa'yo yun eh. Hindi, mamaya na yan, ako muna. Kayo nga ng kuya mo, nag-aaway kayo pag... Di ba? Di ba minsan, ganun eh. Pagka may papagawa sa'yo, teka lang, sandali. Kailangan yung akin muna. Usually, yun yung ano natin eh. Yung akin muna bago sa inyo. Tama? Pero dito, sabi ni Elijah, hindi, gawin mo muna ako. Then, pagkatapos mong gawin yung sa'yo, sige, gawin mo na kung ano yung gusto mo. No? Pero sabi diyan, di ba? Verse 14, for thus saith the Lord. Ito po yung isang sinabi ni Elijah doon sa widow woman. Pero sabi ng Diyos, say the Lord, God of Israel, the bar of a meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Sabi diyan, huwag kang mag-alala kasi bakit? Yung lalagyan mo o yung sisidlan mo ng mga harina, hindi yan mauubos. Neither the cruse of oil, yung ginagamit mo para sa paggawa mo ng tinapay na oil, hindi rin yan mauubos hanggang sa dumating ang ulan na ipapadala ng Diyos.
At ang ginawa ng babae, and she went and did according the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days, and the barrel and meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord. He speak by Elijah. No? Sinabi diyan, so kung ano yung sinabi ni Elijah, yun yung po yung nangyari. So nakakain sila sa maraming taon o sa maraming bagay, pero hindi po naubos o yung mga bagay na yan. Ngayon, ano po yung makikita natin dito? No? Una, God provide protection to Elijah. Di ba? Pangalawa, God provide food to Elijah. Okay? But what should our response or what their response? Okay, first, Elijah have faith with God. Tama? Elijah have faith with God that he follow God. Na kung saan, even God uses yung raven, sinabi ng Panginoon, gagamitin ko yung raven, papadalang ka ng pagkain. Sa ibang karaniwang tao, hindi, mahirapan siya, di ba? Mahirapan sila. Beron mo, isipin mo na lang, parang, Lord, ibon, papakainin ako, tapos, anong papakain nun? Di ba? Raven. Ha? And isipin mo, pagkain, di ba, galing sa ibon, saan niya kinuha yon? Malinis ba yon? Di ba? Eh di ba ano ba yung kinakain ng raven? Patay, di ba? Mga nabubulok. Pero God sustain Elijah. But what he needs to do, when he needs to have faith first, no? So you can follow. Ngayon, yung God provide also to the widow woman. Di ba? Dito makikita natin, God provide for the widow woman. They save, right? Naligtas pa yung widow woman kasi sabi niya, itong tinapay na lang na to, yung last na pagkain namin, tama? Pero, sabi nila, pagkatapos ito, mamamatay na kami. No? God provide to the widow woman, and God provide to the widow woman, and he used Elijah. No? Si Elijah, the man of God, ang ginamit niya para provide yung widow woman, na kung saan isang hentil. Tama? Isang hentil. At on the latter of the chapter as well, naniwala yung widow woman na si Elijah ay propeta ng Diyos na dakila, no? So most probably he turned from Baal to the Lord or God of Israel. Okay? So here makikita po natin dito, no, na yung widow woman kailangan din niya ng isang pananampalataya. Naintindihan niyo po? Kailangan din niya ng isang malaking pananampalataya. Bakit? Bibigyan mo tong isang propeta, tapos ano pang kailangan gawin? Gusto niya siya paunahin. Okay? Ngayon, ganun po sa atin. Minsan, kung tayo po talaga ay tunay na nananampalataya, pag may hiniling sa atin ng Panginoon, dapat siya yung ating unahin. Amen? Naintindihan niyo po? Kasi sabi diyan, no? I just want to use na kung saan yung ginamit ni, unahin mo muna ako. Alam niyo po yun? Yung pag-una mo yung pag-una o yung paggawa nung Sarafat woman, yung widow, isa po yung malaking pananampalataya. Kasi tayo, hindi natin kayang unahin ng Diyos kung wala tayong pananampalataya. Kaya nga yung sa tithes and offering natin, yung first fruit natin, hindi natin kayang ibigay yan. Kung bakit? Kung mababaw ang ating pananampalataya. Usually, nung nagsimula akong mag-tithes and offering, una, hindi nga po ako nag-tithes eh. Puro tip lang. Anong inuuna ko?
yung mga bayarin, no? Kaya nakakatuwa yung testimony ni Sister Marjorie kanina eh. Nung dati po, siyempre wala akong trabaho. Nung nagkatrabaho na ako, ang una na po niyang nakasulat, kasi ang nangyari sa kanya, bago yata siya makapagtrabaho, may nakapagturo na sa kanya about sa tithes and offering. And gusto, may desire na siya eh. Yun yung kanina sinasabi ko eh. Now, once you have desire, no, God can fulfill it according, kung ang desire mo is according to the will of God, no? Siya may desire na makapagbigay ng tithes and offering. So, ang una nga nakasulat, di ba, tithes muna, tapos bahay, kain, last pa lang yung kanya, no? So here, if you have a true faith with God, no? Kaya natin siyang unahin. Kagaya nung ginawa nung woman na, o sige, unahin na nga kita, Elijah. Hindi naman niya alam yun. Basta, isa pa yun, no? Hindi niya alam yun. And yung, may nasulat ba dito na sinabi ng Panginoon, kinausap yung woman? Hindi, di ba? Hindi kinausap ng woman. So, makita natin dito yung kapangyarihan ng Diyos. No? Lahat kaya niyang gamitin. Raven, Gentiles, na kung saan di naman niya kinausap. Nakita lang si Elijah, o sige, susundin kita. Okay? So, it requires faith po para magawa natin yung biyaya ng Diyos o yung mga gusto ng Diyos. Ngayon, pangatlo po, para po matanggap natin yung mga provision na ito, kinailangan po yung pananampalataya nila. Si Elijah, nanampalataya. Yung woman, nanampalataya. Sumunod sila eh. Tama? Yun po. So sa atin, ganun po din po sa atin. Okay? Conclusion po natin, even to us, God provide already our salvation. That He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Amen? Ang kailangan lang po natin ay manampalataya sa Kanya. Ngayon, kung hindi tayo magiging kagaya ni Elijah, yung widow woman, no? Even God already provided His salvation because Jesus Christ already died on the cross for us, to save us. And we will not believe on Him, hindi rin po tayo maliligtas. Kagaya ng ginawa ng Panginoon dito, sinabi niya kay Elijah, gawin mo to. He just follow. Tayo ganun din po. Kailangan lang nating manampalataya. God provide us already our salvation. What we need to do is to follow. Ganun din sa ating mga giving, sa lahat ng ating mga bagay. Kung we want the blessing of our God, we need to have faith and follow. Hindi po natin kakayanin na i-bless tayo ng Panginoon kung hindi muna tayo susunod sa Kanya. And those things, magagawa lang natin if we really have put our faith with our Lord Jesus Christ. Amen? So tayo po manalangin. O dakilang Diyos, sa maraming makapangyarihan sa lahat, kami nagpupulit, nagpapasalamat sa mga salita mo na aming napag-aralan sa lahat, Panginoon, sa toong istorya ni Prophet Elijah, and the widow woman, serpent woman, na kung saan pinakita mo, Panginoon, na ikaw ay isang great provider, na kung saan provide mo, Panginoon, ang kanilang proteksyon at ang kanilang pangangailangan hanggang sa after 3 years and 6 months, Panginoon, saka nyo nagbigay ng rain, Panginoon, sa lugar ng Israel. Kayo, Panginoon, ang nag-provide sa kanila, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa istoryang ito, na nawa, Panginoon, ito, Panginoon, ay maging paalala sa amin na, Panginoon, na lahat, Panginoon, ay kaya niyong i-provide sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, na kung saan kaya niyong gamitin ng raven, kayo rin ang may kontrol ng buong mundo, may kontrol ng ulan,
At even yung hentil na woman na hindi talaga nananampalataya sa inyo, ginamit nyo, Panginoon, just to sustain Elijah, na kung saan blines nyo back, Panginoon, yung Sarephat woman na ito, Panginoon. At ngayon, Panginoon, sa amin, na kung saan kami, Panginoon, din ay dahil sa aming mga kasalanan, ay kami, Panginoon, ay may pagtungong impyerno. Pero, Panginoon, kayo ang nag-provide para kami, Panginoon, ay makarating sa inyong kahirian. Ito, Panginoon, ay ang pagbigay ng inyong bugtong na anak na humalili, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Siya ang Panginoon ang tumubos sa aming mga kasalanan. Na kung saan, Panginoon, ang kailangan lang namin gawin ay panampalatayanan ito, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa provision ito. At salamat, Panginoon, din sa lahat ng mga bagay na pinagkakaloob nyo sa amin sa araw-araw, sa aming mga blessing, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, itong storya na ito ay magpaalala sa amin ng ang aming pagtitiwala, Panginoon, sa inyo ay mas lalong lumalim, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan at pasalamat sa dakilang pangalan na Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen. Last Friday night, while meron pong gawain dito, meron pong nag-doorbell na Raven. Oh, nagdala po ng 10 kilong bigas, isang box na ganyang kalaki na groceries, at saka dates siguro na 4 na bag. Oo, nandun po. So, Raven, ano po yun, blessing po yun. Hindi po tayo humingi. Actually, nalaman ko lang na inutusan lang din yung taong nagdala. Amen. Actually, may temptation dun eh. Diba? Pilipino naman ng mga yun. Bakit, diba, Indian yung inutusan eh. Diba, Indian, diba? May tendency na matempt siyang wag nang mag-doorbell at ibigay. Binuksan ko yung merong oatmeal, merong sugar, may tuna, merong milk, merong pasta, tapos 10 kg pa na bigas na basmati na hindi natin kayang bilhin kasi medyo mahal ang basmati, di ba? Ang basmati mahal. 5 kilo, 35 dirham. Samantalang yung jasmine, 15 dirham. Diba? So, sabihin, may temptation dun sa pwede niyang, wag na. Kasi sa akin na lang to. Hindi siya nag-imbot, di ba? Sinunod niyo pa rin yung utos. Ganun ang Panginoon. His sovereign rule over His creature, kinontrol niya. Kinontrol niya yung belly ng raven eh. Ang takin mo, tukso sa kanya yon. Amoy na amoy niya yung karne, kakainin na lang sana dapat niya yon. Bakit dinala niya doon kay Prophet Elijah? Tukso yun, di ba? Hindi nilalagay ng Panginoon siya sa tukso. Pero pinigil ng Panginoon. Siguro, may disadvantage sa kanya kasi sa akin na sana to, busog na ako. Pero ilang araw finid ng Panginoon through the ravens. Si Elijah, si Prophet Elijah. Diba? Yung widow woman, Sarephat sa widow woman, tukso sa kanya yun. Bakit kailangan kong ibigay sa taong ito, pagkain namin, mamamatay na kami. Last na namin pagkain yun and we die. Tukso sa kanya yun, sa kanila yun. Pero bakit tinuruan siya ng Panginoon na wag maging alin? Maging selfish. Okay? Anong inuna niya? Yung man of God. Okay? Anong unahin natin? Hindi ko sinasabi, ako yun na. Yung gawain ng Panginoon. Amen. We have a lot of missionaries. Amen. Okay? Support them. Okay? Stewardship pa rin yun. Okay? And that is your privilege again na magbalik sa Panginoon and pasasalamat natin yun sa Diyos. Okay? So tayo po ay mag-pray. Sino po ang merong urgent prayer request, immediate na prayer request,
Yung tenga po ni Elijah, sana po matanggal na. Yung tubig. Hindi, yan. Ayan po yun. Ayan po yung ating pong ano. Takin mo, ang dami niya, no? Okay. 10 kilong bigas, dalawa, di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, hindi naman tayo nanghingi, pero actually, ano, pang ilang beses na meron din nagbigay na 2 ganung na dates. Nilagay lang dun. Oh. Dami, di ba? Hindi, nung una naman sa Sharjah, sa Ajman, ang binibigay sa atin, karne naman. Oh. Karne. Karne ng baka. Nagdo-doorbell sila. Dilalaw ko minsan, iniiwan dun sa iniiwan dun sa doorknob nung ng gate. Doon nila iniiwan. Anyway, so yun. Prayer, sino pa may prayer request? Pray na po tayo and then after that, punta na po tayo sa labas. Okay? Umuulan ba? Wala na. Oo. Walang pipigil sa gutom. Yun lang. Okay. Meron pa ba? Prayer request? Ha? Oh, nakalagay number 1 sa akin. Yung mga i-interviewin ko from the week na hindi matagal yung schedule nila. Okay. Pastor, ano din, yung mga ISC na mag-prayer visa, ma-process na nila lahat at Oh, tapos na kami. Tapos na kami. Para, kasi yung ticket Sino ba mag-schedule? Sila din, di ba? hindi po, kayo yung kukuha ng schedule doon. Oo. Kasi po kasi assistant ako nila. Sige. Tapos na kami mag-apply ng US visa. Praying na lang kung mag-grant yung 10 years, di ba? Anong tawag doon? 10 years. So, depende sa kanila yun. Bahala na sila. Okay? So, yun. Ano ba? Anything? Sige, kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo. Inaanyayahan ko po kayong tumayo. Tayo po ay mag-pray. Tayo po ay magtatapos ng panalangin. Nandiyan po ba ang Kuwait? Wala po. O sige, okay lang. Okay? Panginoon Diyos, aming Ama na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakataon na kami ay patuloy niyong ninonorish ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sapagkat marami po kaming natutunan simula po kaninang umaga patungkol po sa grace of giving. And ganun din po, Panginoon Diyos, that all things outside and inside ng aming pong physical na pangangatawan ay galing sa inyo. Kaya lang po dapat kami magbalik ng tithes, magpasalamat sa pamamagitan ng aming pong offerings and first fruits ay dahil pinagpala niyo po kami. At dalahin ko nga po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, ang mga kapatiran na hindi po namin kasama ngayon, naway kayo po ang mangusap sa kanila. Nandiyan, Panginoon, Sister Lawrence, naway makapag-day off po siya ng Sunday. Sister Judith, ganoon din po, Panginoon, si Sister Lizelle, si Tita Mercy, si JC May, at si Shermaine, ang iba pa, Panginoon Diyos, sa mga kapatiran po namin. Akin din pong ilapit, Panginoon, sa Kuwait, si Joshua, si Brother Joshua, saka si Brother Edward Bobis, nawa, Panginoon, magkaroon po sila ng panahon upang sambahin kayo at pasalamatan kayo sa lahat ng ginawa mo sa kanilang buhay. Akin din pong ilalapit, Panginoon, ang final road test driving sa license ni Brother Raymart sa Tuesday. Naway bigyan niyo po siya, Panginoon, ng katalinuhan, ng karunungan, at pabor, Panginoon Diyos. At samahan niyo po siya, Ama. Tulungan niyo po siya na lumago din spiritually. At magamit niyo po, Panginoon, ang kanyang buhay kung saan niyo man po siya magagamit, Panginoon Diyos.
Akin din pong ilalapit, Panginoon, ang Barnabas Emirates Institute of Mastery and Developments na company na kung saan, Panginoon, ay kami ay naka-visa. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga kapatiran na nagmamanage nito, si Brother Albert, o Preacher Albert, katuwang si Sister Connie. Nawa, Panginoon, ay palaguin niyo po yung business na ito na sa katotohanan ay malaking tulong sa pag-i-sponsor, Panginoon Diyos. At ganun din po, Panginoon, financial provision sa mga delegates sa ISC sa May hanggang June 4, May 30 hanggang June 4. Nawa, Panginoon, amin pong hinihiling na pagpalain niyo po financially ang pangangailangan ng mga delegates na ma-approve din po, Panginoon, ang visa on the day of interview, Panginoon, sa US Embassy. Akin din pong hinihiling, Panginoon, financial provision sa Moreno family, sa kanilang pong application sa Canada. Nawa, Panginoon, ay tulungan niyo po ang financial na pangangailangan ng Moreno at yung kalooban mo, Panginoon Diyos. Financial provision din po, Panginoon, sa nalalapit po naming anniversary sa April 12. Nawa, Panginoon, amin pong hinihiling na kayo po ang mag-provide. Hindi man po ganun kalaki yung commitment po namin, hindi po kayang abutin yung actual na kailangan, pero kami naniniwala kung paano nyo pinagpala yung mga lingkod mo, katulad ni Elijah, ni Prophet Elijah. Naniniwala po kami na ang Diyos ni Prophet Elijah at ang Diyos ngayon ay Diyos namin hanggang ngayon. At nawa, Panginoon, ay punan niyo po ang pangangailangan na ito. At na mga kapatiran, Panginoon, na nagkukumit sa anniversary, nawa, Panginoon Diyos, kayo na pong magpala sa kanila. Inilapit ko din po, Panginoon, ang CBC delegates sa kailan pong pagpunta dito financially, yung pang-ticket po nila, yung pong pang-visa, kayo po ang mag-provide, at kayo po rin ang magbigay sa kanila ng pabor sa amin pong immigration sa Pilipinas. Naway sila ay makalusot at magamit mo, Panginoon, ang lahat ng mga documents na ipapadala namin na magiging blessing ito sa kanila. Akin din pong ilalapit, Panginoon, yung financial provision po sa pangangailangan po ng application po namin sa Australia. Inilim po namin, Panginoon Diyos, kahit na po napakalaki sa tingin po namin. Actually, makakabili na po kami ng 2 hektaryang lupa kung kami ay magiging magdamot lang para sa sarili po namin. Pero indeed, it's better to follow your will than our will. Yung 120,000 is just a small amount of money in your sight. Even sa amin, napakalaki na yun. Kumpara, Panginoon, kung may maliligtas na kaluluwa, isa lang, Panginoon. Kahit isang Australiano lang ang makakilala sa Panginoon. 120 is nothing, Panginoon Diyos. Also, we pray for the interviews sa project o sa research ni Brother Andre Lumage. Nawa, Panginoon, ay hindi po magbago or maging consistent po sila sa lahat ng mga na i-assign niya or i-interview ng Panginoon sa kaila pong research, Panginoon Diyos. Also sa mga kapatid na may mga karamdaman, hinilin po namin Sister Maricon, nawa, Panginoon Diyos, amin na pong ikinukumit yung kanyang physical na pangangatawan sa inyo. Nawa, Panginoon, kayo po ang mangusap sa Kanya at kayo po, Panginoon, ang magpaalala sa Kanya kung anong dapat niyang din gawin. Maging kay Elijah, na aking anak, sa kanya pong right ear, naway tuluyan ng matanggal, Panginoon, ang tubig sa loob ng kanyang eardrum, Panginoon Diyos. Gamit yung mga gamot, maging, Panginoon, yung kanyang exercise na in-instruct ng doktor,
na nawa ay maging instrumento sa ikagagaling ng kanyang tenga. Maging sa aking asawa, Panginoon, ang kanya pong inaalalang na karamdaman, nawa Panginoon ay ganun din po. Salamat sa inyo, Panginoon, sapagkat tinugon nyo yung mga panalangin po namin. Halos lahat po ng kanyang test at mga magiging dapat i-operahan siya ay sagot po ng insurance, Panginoon Diyos. Pero Panginoon, mas mamatamisin ko pong kayo na lamang ang magpagaling sa natural na pagpapagaling. Salamat, Panginoon Diyos. Ito po idalangin po namin sa nag-iisang pangalan ng aming Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Magandang hapon and God bless you and you are dismissed. Let's enjoy our fellowship tonight sa birthday po ni Safe. Okay, Safe. Safe ba? Safe. Safe o safe? Ano yan? Ayun. Sa upuan niya, hanapan mo ng ano. Meron niya isa dyan. Ay, ano, pati yung ano. Tabi ko. Seth, happy birthday, Seth. Seth. Seth.